sa pagpapatuloy ng ating kwento. Kahit madilim, ay kabisado nila ang katawan ng bawat isa. At muli, paglapot sa higaan ng kanilang mga katawan, ay naglapot din ang kanilang mga harapan. Wala nang masyadong seremonyas. Agad na pinaspasan ng binata ang pagkalaw. Sa harap ni Melissa, parang yung gusto nang makaraos kaagad. Kaya sumasalubog din ang babae sa katalik. Hindi na nagtagal at halos magkasabay na nanginig at nakaraos ang dalawa. Dahil sa pagod sa biyahe at ilang beses pagtatalik, ay kaagad nakatulog ang magsyota. Mababanaag ang tamis sa kanilang mga labi. Sa kanilang pagkakahimbing, si Melissa ay masaya dahil napasaya ang pangalawang asawa, at si Alex naman ay nakarami kay Melissa, kaya masaya rin si Mukong. Samantala ay halos hindi dalawin ng antok si Mike sa Cebu. Ang daming isipin ang bumabalik sa isipan, lalo na ang nangyayari sa tauhan. Sinubukan din niyang tawagan kinagabihan ang asawa, pero nagpiring lamang ang cellphone nito. Kaya medyo nag-alala din siya sa kanyang misis. Maging si Alex ay hindi rin niya makontak. Ligid sa kaalaman ni Mike, busy kanina si Melissa sa lamay at pakikipagkwentuhan. At pag-uwi sa Kubo ay hindi na naisipang i-check ang cellphone dahil nagpaarar pa uli sa mabogling nobyo. Sabay nakatulog sa sobrang pagod. Hindi na pumasok sa isipan ni Melissa ang asawa dahil naalim na sa pagpapaasawa sa kanyang nobyo. Kinaumagahan, tulog na tulog pa rin si Melissa nang magising si Alex. Gusto sanang umisa ng binata pero napagpasyahan niyang mamaya na lamang pagkatapos ng libing. Plano niyang magpakasasa sa lindog ng nobya habang nasa probinsya pa sila. Napangiti si Alex sa isiping sulok at malaya niyang asawahin mamaya si Melissa dahil wala na silang pupuntahang lamay. Balak din niya magdrama sa libing para lambingin pa siya, lalo na magandang nobya. Sigit-sigawid din niyang makakalimutan ni Melissa ang mister nito sa sarap at tamis ng pagmamahal na ipalalasap niya sa nobyang kinababaliwan habang sila ay nandirito. Nagluto muna ng almusal si Alex at tagilid ng tubig habang mahimbing pa si Melissa. Pumitas siya ng mga talong sa bakuran pati na rin kamatis para gagawing agahan, sabay nag-alaga at nagprito ng itlog. Nagising naman si Melissa dahil sa masarap na amoy ng niluluto ni Alex. Higab ng ginang habang sapay ka pa sa katabing higaan. Wala na si Alex sa higaan, kaya inikot ni Melissa ang kanyang paningin. Nag-i-rest niya na nasa kubo nang may maong tiyahin niya nga pala ang binata. Sila ang tulog. Ngayon lamang niya napagmasdan ang payak na itsura ng loob ng bahay. Ginalugad pa niya ang kanyang paningin sa kanya na-realize na wala pala siyang kasaplot-saplot. Nakahiga sa comforter na inilatag nila kagabi at tanging kumot lamang ang kanilang sapin. Malagkit ang kanyang katawan. Nanggigitata pa sa kanilang ginawa kagabi. Napangiti sa bailing na lamang si Melissa dahil sa naalalang tagpo nila ng nobyo saka siya bumangon. Chinek naman ni Alex ang kanyang cellphone habang nagluluto. May mga miss call at text mula kay Mike. Agad naman niyang tinawagan ng kaibigan, sabay sabing okay lang sila ni Melissa at nakatulog sa bakod sa biyahe ang misis ng kaibigan. Kaya siguro hindi narinig ang tawag ni Mike at siya naman ay busy sa pag-aasikaso sa libing ng tiyahin, kaya hindi nasagot ang tawag ng kaibigan. Siya
siya namang pagbaba ni Melissa at narinig ang pag-uusap ng kanyang nobyo at ng kanyang mister na nasa kabilang linya. Parang nanlamig siya bigla nang maalala na hindi nga pala siya nakapag-text sa tawag sa asawa kagabi. Kaya mabilis siya pumanhay sa loob ng bahay at hinagkilap ang kanyang cellphone. Agad siyang nag-text sa mister at humingi ng dispensa dahil sa narinig niya na pagdadahilan ni Alex ay na rin ang ginamit niya na dahilan kay Mike, at tinanggap naman ito ng mabait na inhenyero ang rason ni Melissa at sabay sabing nag-aalala lamang siya para sa misis. Patawa-tawa pa ang dalawa habang kumakain at pinag-uusapan ang pag-aalala ni Mike sa asawa. Buti na lang mabilis akong nakapag-isip ng idadahilan, mahal. Si Alex, ikaw kasi ang hilig mo. Nakalimutan ko tuloy yung isa. Masayang sabi ni Melissa na ngayon ay halos wala ng konsensyang nararamdaman sa ginagawa sa likod ng asawa niya. Makakalimutan mo talaga dahil masarap akong magmahal. Magaling pa magpaligaya. Pagyayapang ng binata, sabay sinubukan ng pagkain ang katabing nobya. Che, yabang, tugon ni Melissa bago kinain ang ipinasubong pagkain ng nobyo. Namumula naman ang makinis na mukha ni Melissa habang tinutukso at hinaharap siya ng nobyo habang sila ay kumakain. Para na silang lalanggamin sa sobrang kasiutan. At may pahalik-halik pa bago magsubuan ng pagkain. Bagay na kabaliktaran naman sa sitwasyon ni Mike na may isang nag-aalmusal at mugto pa ang mata dahil kulang sa tulog dahil sa magdamag na nag-alala sa kanyang misis. Kung mayroon lamang siyang idea sa mga tagpong nagaganap sa kanyang misis at sa kaibigan kuno nila, si Alex ay piniguradong mawawala din siya sa katinuan. Kung alam lamang ni Mike na habang nag-aalala siya kagabi sa kanyang misis ay sarap namang itong nagpatusok sa kaibigan nilang tricycle driver at pagkatapos ay magkatabing natulog ang dalawa. Samantalang siya na natutong mister nito ay hindi mapakali buong gabi at nag-iisa. Nakaramdam naman ng ginawa si Mike nang tumawag na sa kanya si Alex at sinigurong ayos lang sila sa probinsya ng misis ni Mike. Ang hindi lang alam ng mister ay nagkaayos ang kanyang misis at si Alex kahapon mula sa 2 linggong away. Naniwala naman siya sa dahilan ng dalawa at tiwala siya sa kanyang may bahay at walang halong mali siya na nagkasama ang dalawa ngayon sa probinsya. Mula sa kapilya kung saan idinaos ang misa sa patay ay panay ang tulo ng luha ni Alex. Yakap-yakap naman ang binata ang nobya at nasa tabi lang ito palagi ng lalaki upang umalalay hanggang makarating sa huling hantungan. Habang inililibing ang kanyang tiyahin ay maraming alaala ang nag-flashback kay Alex. Maagang namatay kasi noon ang kanyang mga magulang at na magsasaka rin dahil sa nabangga ang sinasakyan nitong tricycle ng isang truck. Mula noon ay kanyang tiyahin na matandang dalaga at kapatid ng kanyang ama ang kumupop sa binata. Istrika ang tiya Celia ni Alex, kaya palaging napapalo ang binata dahil na rin sa pilyo na ito simula pa noon. Batak din sa trabaho sa kabukiran ang binata hanggang sa mag-teenager ito. Mula nang mag-teenager si Alex ay nag-umpisa na siyang manligaw at dahil may katangkaran at may tsura ay marami siyang babae na pasabot at natikman sa bayan. Nahuli din siya minsan ng tiyahin na may binabanatang babae sa may ilog, kaya katakot na parusa ang kanyang tinamumula sa strike ng tiyahin. Dahil sa hirap ng buhay ay naghangad si Alex ng magandang buhay at lumaya sa poder ng kumukop sa kanya. Una siyang tumira sa bayan at
kung ano-anong pinasok na trabaho para mabuhay. Meron din siyang nakarelasyon na misis ng kanyang amo sa talyer noon at muntik pa siyang mamatay ng lalaki dahil nahuli silang nagbabakbakan. Buti na lamang at mabilis si Alex at agad na agaw ang baril ng amo. Kaya binugbog niya ito bago tumakas tangay ang baril ng lalaki. Noong mapadpad siya ng Maynila, ay pagsapalaran din siya hanggang makaipon bago umuwi sa kanilang probinsya. Iyon ang huling pagkikita nila ng kanyang tiyahin. Galit pa rin ang tiya Celia sa kanya dahil sa kanyang paglalayas noon at hindi tapos ang pag-aaral kahit man lang high school. Hindi na malaya ni Alex na tunay na luha na pala ang umagos sa kanyang mga mata. Saka pa lamang niya napagtanto na gusto lamang siyang napabuti ng tiyahin. Babe, walang ni Melissa sa nobyo. Saka pa lamang napansin ni Alex na kanina pa pala nakatitig sa kanyang nobya at maging ito ay umiyak na rin dahil sa hawa sa kanya. Agad na nagkakaman ng mahigpit ang dalawa. Mabilis lamang ang libing dahil malapit lamang ang sementeryo. Tirik na tirik din ang araw kaya matapos ang libing ay maagang nagsiuwian ang mga matid sa uling hantungan. Mga alas 12 na ng tanghali nakauwi ang dalawa sa bahay kubo. Mugto pa rin ang mata ng binata. Ang plano ni Alex na pagtadama ay nauwi sa tunay na luha. Kahit papano ay kamag-anak pa rin niya si Tia Celia. Kahit palagi itong masungit sa kanya ay dahil sa naging pasaway naman siya noon. Agad na pumanik sa loob ng bahay magsingirog. Habag na bahagbag si Melissa sa binatang kasintahan. Kanina ay parang madudurog ang puso niya habang minamasdan ang nakakaawang mukha ng nobyo. Hanggang ngayon, nakauwi na sila ay mababanag pa rin sa mukha ni Alex ang pait na nararamdaman. Niyakap na lamang ni Melissa ang nobyo at pinatahan. Gusto niyang alisin ang sakit na nadarama ng kasintahan. Kung pwede lang na kunin na lamang niya ang lahat ng paghihinagpis nito ay gagawin niya. Weakness niya talaga ang makitang umiiyak ang nobyo. Wala namang kaalam-alam si Mike na ngayon pala ang libing ng tiyahin ni Alex. Ang pagkakaalam niya ay kinabukasan pa. Wala siyang malay sa mahahalay na magaganap sa buong maglamang na magkasama ang kanyang magandang misis at kaibigan nito. Be, sige lang, iiyak mo lang yan. Andito lang ako sa tabi mo. Pasingot na sambit ni Melissa sa nobyong umiiyak. Nakaupo sila sa sahig at magkayakap. Mahal, huwag mo akong iiwan ha. Wala na akong ibang pamilya eh. Ikaw na lang ang meron ko. Ang hagulkol na sabi ni Alex sa nobyo. Damang-dama naman ni Melissa ang paghihinagpis ng kasintahan. Kaya maging siya ay sumabay na rin sa pag-iyak nito. Oo naman be, kaya nandito ako diba? Hindi ako mawawala, tandaan mo yan. Muling sagot ni Melissa. Sabay hinagilap ang mga labi ni Alex at sinihil ito ng malalim na halik. Halik na mayroong pagmamahal. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi at paulit-ulit na nilunok ang mga likido sa kanilang bibig. Banayad ng kapwa ang minungaya ang kanilang mga labi at tagpalitan ng pagsipsip sa mga kumikiwal nilang nasa loob ng bibig. Mula sa banayad ay naging mapusok na ang kanilang halikan. Mula sa mainit ay naging maalab na apoy na ang pagkakasupong ng kanilang mga labi. Si Melissa ang agresibo sa pagkakataong ito. Dahan-dahang pinahiga ni Melissa ang kasintahan. Pagkatapos ay nagpatianod siyang nakayakap dito.
Pinapaliguan ng ginang ng mga halik ang buong mukha ng binata. Ilam na sa luha kaya nalalasahan ng babae ang maalat ng mga luhang bumasa sa mukha ni Alex. Mula sa noo, mata, ilong at pisngi ay bumalik sa pagtampi sa mga labi ng binata ang mainit na labi ni Melissa. Nakahiga lamang si Alex at ninanamnam ang ginagawa ng nobyang misis ng kaibigan. Pinaubayan niya dito ang gagawin nila. Mula sa labi ng binata